Naglalagablab ang apoy sa ikalawa at katlong palapag ng gusali ng UP Faculty Center pasado 1:00 na madaling araw kanina. Sige ang buga ng tubig ng mga bumbero pataas sa gusali. Sa tindi ng apoy, nagbagsakan na ang mga kisame. Ang ilang bintana nabasag na dahil sa init. May ilang mahihinang pagsabog din ng mga LPG tank sa laboratory. Pero ilang bumbero pa rin ang pumasok sa loob para bugahan ng tubig ang napakalakas na apoy. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil nasa gusali ang mga dokumento ng mga guro sa College of Arts and Letters at College of Social Sciences and Philosophy. Sa loob, may sistema kami sa mga gwardiya, mabilis yung notification. Ginising nga ako kaagad no? Ang problema, wala kaming fire station sa loob ng campus. So it takes time for them to come in. Iniimbestigahan na ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Ayon daw sa pagkipag-usap ng BFP sa isang saksi. Naka-amoy siya ng mga ganong unusual na mga pangamoy ng mga parang galing sa goma. Apo. More or less yung mga electrical natin ay may mga insulation. Bandang 4:00 ng umaga, dineklara ng under control ng sunog. Pero mag-8:00 ng umaga, muling lumabas ang maitim na usok mula sa ikalawang palapag. Maya-maya lang, sumiklab muli ang apoy. Sa loob ng gusali, ilang libro pa raw kasi ang may baga pa. Ilang guro nga ang napasugod. Ilan sa kanila naiyak sa nakita. Tulad ni Professor Janet Pinzon na 30 taon ng guro at tinuturing ng pangalawang bahay ang gusali. Mga libro na nakolekta, maraming memorabilia. Artwork ng anak ko doon. Marami pang ibang bagay na pinaghirapan, pinagtrabahuan, inipon, mga trabaho ng mga estudyante, ganun. Talagang napakasakit. Kaya naman hindi nagpatinag ang mga bumbero sa pagsagawa ng mapping operations. Hinahalukay nila ang mga libro at binubuhusan ito ng tubig. Mag-aalas 11:30 nang maideklara ng fire out. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala bunsod ng sunog. Chase Bale, ang inyong saksi.